Ito na po yung big body ng Corolla natin, no? After ma-power appliance ng 2 weeks ago. Dito sila sa bahay ngayon pumasyal. Yan sa bahay ko. Tingnan natin yung charging niya, no? Nakabukas na yung headlights. Stock bulb po ang headlight, no? Lahat. Ayan ang po reading niya. Puta, kumisidlat. Ilan na reading natin? 14.0. Ayan na, nakabukas na rin yan. 14.0. Ayan po ang epekto ng power appliance method sa kanya. Ingat sir, ride safe. You know, mga yayamanin, no? Good day mga kabekis. So bago tayo magsimula ng tutorial, papakita ko muna sa inyo yung mga materyales na kailangan gamitin. Lahat original, walang substandard. Sa Shopee link ko, meron po tayo niya ma-order niyan. So Bosch relay, ayan, may fuse po na dalawang relay. Kailangan po, yan ang main component natin. At syempre yung mga wires. Number 12 po ang gauge ng wire natin. Dalawang kulay po yan para ma-differentiate natin kung para saan ang negative at positive ng wire natin. Okay? At huwag din natin kakalimutan yung terminal pins natin. Yan, yung mga pang grounding lang sa bolts yan. At meron din para sa battery terminal natin. So IKI brand po yan. Subok kong matitibay yan mga kabekis. So ganito naman ang gagawin natin. So pinagsama ko na siya mga kabekis para di tayo mahirapan sa loob pag magkakabit. Hahanapan natin siya ng pwesto. Yung dalawang fuse na yan mga kabekis, tig-isa po yan, no, sa kada relay na yan. Okay? Yung isang fuse ilagay nyo sa 30 ng isang relay. At yung isang fuse po ilalagay nyo rin sa 30 ng isang relay natin. Ganyan po yun. Less trabaho na tayo mamaya, hindi na tayo mahihirapan sa loob. Ibibuild na natin sa dyan yung iba. Yan yung dalawang negative ng relay natin, pagsamahin nyo na po yan. Pag-isahin nyo na. So tara, ikabit na natin. So ganito po, no, pa-power appliance natin itong Corolla na nabili ng mga pamangking ko noon. 96 model, all power. So meron itong issue na kahit paano sa wirings para nag-aagawan yung load. Pag nakabukas lahat, no, nagda-drop yung RPM. Tingnan natin kung ano magagawa ng power appliance. Papakita ko sa inyo yung sample nito. Nagaya niya ngayon, no? Paandarin ko yung makina. Tignan natin ang pagkakaiba ng current flow, yung voltage reading niya ng stock pa na ganito yung build at pag naka-power appliance na. So, maandar, doon tayo sa may susian. Ito yung live niya, no? Ito, itong puti. Ito, tutusok ko yan dyan. Tapos body ground. Ayan yung reading. 13.82. Sa live po yan ng susi. Doon tayo ngayon sa ACC line, sa line niya. Ito. Sa blue na may red. Ayan ang reading. 13.7, no? Sa ignition 2 yan. Doon tayo sa ignition 1. 13.6. Bubuksan ko ngayon yung load. Ito headlight. So naka headlight, meron pa tong ano, meron pa tong rebar, pakita mo. So naka headlight, naka high beam na, high beam natin, no? High beam, kasi hindi lahat yan. Halika rito. So, titingnan natin yung load niya pag may nakasindi na lahat kung ilan ang magiging voltage reading. Sa susian, lalay ulit tayo. $13.4 na, bumaba, no? Susian niya, lalay ba? Sa ACC, sa ignition 2, 13.3, sa ignition 1, 13.2. Okay. So ang nakabukas pa lang po dyan, red light, park light, yung play bar nya, hindi pa naka-aircon, ha. Ayan po ang reading nya. Tingnan naman natin ngayon after maikabit ko yung power appliance method kung ano magiging reading. Hindi po pwede magsinungaling to, no? Accurate, digital po ito. So accurate to. Okay. So
So una Bekis, no, tinanggal ko na itong upuan muna sa driver seat para mas madali tayo mag-wiring kasi masakit po sa balakang to. At saka para hindi kayo tamarin na singit-singit lang gawin nyo, kailangan maayos pa rin, intact. Yun po ang importante. Walang loose connection, walang naiipit, walang nababata. Kailangan maganda flow, maganda magiging flow ng kuryente, no. So tuturo ko sa inyo kung paano, no, mga kabekis, kung paano mag-power double power appliance ng big body. EFI po ito, all power. So binunod ko muna to, no. Dito yan para sa mga function niya. Ito po yung susian. Bubunutin natin yan. Yung white na yan, solid white, live wire po yan, no. Sabihin kahit patay ang susi, lagi pong may constant na positive yan. 12 volts. Ito po ang ignition 2. Pag inon mo yung susi ng una isa, ito po magkakaroon ng power. Itong blue na may red. Tapos sa pangalawang on nyo ng susi, yan na po yung ignition 1. Ito po meron black na may stripe na yellow. Yan pong dalawang yan ang ikakat ko para ipasok sa power up relay natin. At itong white, leave nyo lang yan. Okay? Ito na po ang relay ko, nakapesto na dyan. Andun na rin ang fuse. Pinakita ko na sa inyo sa video kanina paano ko. Ayan yan. Yung 30 po ng mga relay na yan, pumasok muna sa fuse. Tag isa pong fuse yan ha. Tag isa. Ignition 2. Ito yung ignition 1 na relay para sa kanila. So yung 30 po niyan, tag isa pumasok doon. At may dalawang lalabas na paa sa fuse. Ang fuse po ng ignition 2 ko is 25. Ang fuse ng ignition 1 is 30. Ito pong dalawang to, tag isang wire po yan, tatakbo po diretso sa battery, hindi ko siya pagsasamahin, no. Tag isa po yan. Ang gauge wire po na ginamit ko is gauge number 12. Then yung body ground ko po, itong negative na mga relay na yan, tatap po muna ako dyan sa grounding. Example dito, ayan, may body ground dyan. Okay, o pwede rin po kahit sa labas na, sa mga sa engine bay. Then bago ko tumakbo ng battery, kumbaga jumper, kada tornilyo iipit ako ng iipit, talon-talon yung grounding ko. Papakalat din ako ng grounding sa engine bay mamaya. Okay na po yan. So ang una kong gagawin ngayon, puputulin ko, unahin ko muna ito ignition 2, yung may blue. Sunod ko yung yellow black, ignition 1. Gawin ko muna. So, ito na yung isa, no kabekis, yung ignition 2, naputol ko na. Bali ang mangyayari mga kabekis, itong galing po sa susian, yan po ang pupunta sa 85 ng relay. Then yung kaputol po, pupunta po sa 87 ng relay. Kumbaga nilagyan natin siya ng bridge. Kung dating diretso siya, pinadaan natin siya ngayon sa relay. Ganun lang po, no? Ayan, nakapesto na. So sa ignition 2 naman ako ngayon. Ignition 1 naman ang gagawin ko. So ito na kabekis, no? Final, tapos na. Ganyan po ang itsura ng wirings niyan. So tandaan nyo lang, ignition 2, ignition 1, or yung ACC nya at saka yung ignition 1. Yun lang po ang padadaan natin ng relay. Tayo pa, siyempre sinabay ko na, lagyan ko na ng voltmeter din to eh. Saka ito, sinama ko sa power up yung pre-bar nya kasi paglam siya sa harap, nakarekta pala sa battery, kaya pala kahit patay ang susi pag pinindot, umisinde. And wala siyang kahit anong relay, basta diretso wire lang, diretso battery, papasok dito, then supply sa ilaw. Ganun lang po ang ginawa. Mabilis ang trabaho. So ito sinama ko sa power up. Sa ACC na ignition 2 ko, isinama papunta rito sa switch, then palabas sa ilaw. So ganyan po itsura nya. Sisecure ko na ito, lalagyan ko ng hose, yung mga nakabitin na yan. Then sa labas na ako niyan, tatakbo na ako wire sa labas. So natapos na mga kabekis, no. Ito po dito dumaan yung wire, yan, malinis. Nawala na yung kalat niya rito na ginawang sampayan nung unang nagmekaniko para sa paglamps. Isinama ko na. So siyempre, pag pa-power up po ng mga sasakyan, kailangan po hanggat maaari combination siya ng quality, malinis, intact, secured lahat. Hindi yung basta maipakat mo yung wirings, papailaw, pwede na. Sasakyan po ito. Ayan ha. Diyan lumabas. Sumama sa harness, pababa. Ayun. Then ito na po. Ito po yung galing sa fuse dun sa dalawang power up ko, pinagsama ko na sa isang terminal. At ayan yung negative ko. May negative po akong galing doon sa mga relay. Nag-tap po ako dyan. Then, diretso sa battery. So, nagsuporta ako ng grounding. So, tignan natin ngayon kung ano ang reading niya. Kumpara sa kanina na hindi naka-power up. So, ayan, sa voltmeter tayo magbabase.
Sige, start mo nga. May RPM mo tumino. Hindi na malikot. Ayan ha. 14.1. Ang sagad natin kanina is 13.8. Patay lahat. Sige, buksan mo ngayon ng yan, yung fog lamps, headlight. Okay, fog lamps, headlight, high beam. High beam. Ayan po ang drop niya. Naka-hazard. Okay, patay mo hazard. So, ayan yung kanina lang. Kung paano yung kaninang demo natin, ito yung ngayon. Tingnan natin doon. Kasi hindi lahat. So, gumanda yung flow ng kuryente, ang trabaho ng power appliance. Ipupush niya yung current para mag-flow ng maayos. So, ito pa isang maganda mga kabekis, no? Ayan yung may-ari, shoutout. Sir, pag nag-hazard ka yung ilaw sa dome light, ganyan yung dome light niya. Naka-modified na. Bigay hazard mo kung kukurap. Wala nang kurap eh. Hindi na kumukurap oh. Dati pumupundat-pundat. Ayan ha. Stable lahat. Ito pang matindi dyan mga kabekis, no? Hindi naman kasama sa power up yung park light sa headlight eh. Kasi ang pinower up ko po yung nasa susi. Pero yung park light sa headlight hindi po kasama. Bakit? Kasi po direct yun eh, kahit walang susi. Humisindi yung mga yon. Eh bakit po nag-stable? Yun na lang isipin nyo sa power appliance. Hindi ko naman nirelayan yung park light sa headlight as is siya. Naka-stock built yun. Walang kinalaman sa power appliance. Ang pinower up ko yung nasa susian, ACC saka ignition 1. Bakit nag-stable pati yung mga dome light? Hindi naman kasama yan. Bakit nag-stable yung headlight? Buksan mo yung headlight. Yung rebar mo. Oh. Hazard, bakit hindi na kumukurap? Kumukurap ba, ma'am? Sir. Stable, oh. Hazard, lahat. Busina mo nga, pre. Ano sabi mo sa busina mo? Ito dati hindi gumagana to eh. Ayan ha. Ngayon po. Kahit anong pindot nila dyan, ayaw, pero ngayon gumana. Ayun, oh. Wala na rin kurap sa dome light. Ayan yun mga kabekis. Pag di nyo pa maintindihan yung power appliance, nasa inyo na yon. Pero ayan po ang katibayan. Ayun sa akin kaya mga kabekis. Nakabukas lahat, headlight, underlight sa loob, meron pa sa labas. Naka-fan, bumubukas lahat. Ayan, naka-hazard. Ayan ang reading. Aircon natin. Naka-aircon. Ayan. Patay aircon. Ganyan ang power appliance. Ilaw sa likod.